Umurong na po si Boy Benta, aka Iskorak. Tignan nyo to. Kita po natin ang context. Umurong na po at What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Go! Come on! Come on! Oh yeah! Come on! Oh yeah! Ah! Politika nga naman talaga sa Pilipinas. Hahamakin ang lahat. Mauto ka lamang. Grabe, no? Grabe yung mga pinagsasabi nila, no? Di ba kayo nasasaktan? Oh. Siyempre, Thursday na Thursday, oh, Webes na Webes dito sa Pilipinas, kailangan mapa-induct muna tayo. The Good Times, ang title niyan ha. The Good Times, no copyright. Pwede nyo gamitin yan, hanapin nyo lang sa YouTube. Talagang dapat meron ganito sa umpisa bago natin banatan, di ba? Siyempre kailangan meron tayong mga, alam mo na, mga konting 2 minutes na pa-induct muna. Kuha! May echo ng onti yan. Ha! O di ba nakaka-induct yung mga ganyang klase nga tugtugan bago tayo magsimula? Ha! Woo! Ay, magandang umaga sa inyong lahat. Today is November 21, araw ng Webes dito sa Pilipinas. Medyo may konting echo lang tayo na onte, bahagya lang ha. Alas 8 dito sa akin, so mga alas 11 to. Usually naman alas 11 tayo nag-upload. Parang may echo no. Alas 11 tayo nag-upload. Ayun na wala. Konti lang. Yan. Alas 11 tayo nag-upload kasi mga gising na yung mga viewers natin dyan o kaya mga patulog na bago matulog. Lalo yung mga Iskonians natin abroad, yung mga OFW, yung mga nagpapakahirap magtrabaho sa ibang bansa para mabuhay lang yung kanilang pamilya. Saludo ang Joe Malone TV sa inyo. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Pero kung gusto kong gawin, di ba? Ang hirap, syempre, iwanan mo yung pamilya mo para sa kinabukasan nila. Mahirap yun. Grabe yun. Kaya saludo ako sa mga viewers natin na OFW, yung mga Iskonian solid natin. Thank you so much ha. Hoy! Kung bago ka rito sa channel ko, syempre please don't forget to subscribe, to click the notification bell icon para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At kung medyo luma-luma ka na nanonood kay Joe Malone TV, pag marami kang oras, huwag kang mag-skip ng ads. Napaka-importante yan para medyo kumuha tayo ng konting budget. Tapos kung mas marami kang oras, i-play all mo yung video natin. Tapos kunyari ba may ginagawa ka, total mga ano lang naman yan, pwede naman audio yan, pakinggan mo lang habang naglulugas kang pinggan, nagluluto ka, hayaan mo lang siya mag-run pati yung mga ads natin, di ba? Maraming salamat kung gagawin mo. Thank you so much. Attendance check tayo. Watching from, ayan na, watching from, paki-comment down below kung sa kayo lupalop ng galing. Ang dami. Merong galing ng Switzerland, Illinois, Chicago, Dubai. Yung ibang hindi ako familiar sa bansa eh. Shoutout sa inyo pati yung mga GCash donors natin. Syempre si paring Ronald C. Naka-Mac Cafe tayo. Paborito ko kasi to kasi pag hinahatid ko yung anak ko sa umaga kanina, yan. Malapit yung McDo sa kanila. So dadaan ako ng McDo, magda-drive-thru ako.
para makabili ng iced coffee. Masarap to. Ang flavor nito, original chocolate iced coffee. Tapos, pinapa-less sugar ko. Kaya matabang. Pero goods lang. Okay na sa akin yung may konting lasa eh. Ano naman ako eh. Sanay naman ako sa diet kasi 11 years ako nag-gym. So, sanay ako sa diet. Kaya sanay ako sa mga walang lasa. Ayan, yung mga hindi masyado matamis. Ayan, hindi masyado maalat. Yung mga bland na lasa. Kayang-kaya ko yun. Yung mga GCash donors natin, maraming salamat. Talagang na-appreciate ko yung mga bawat share nyo ng blessing. Maraming salamat. O, eto na ha. Eto na. Makagago nyo, bumanat na naman. Binanatan na naman si Yorme Isko Moreno natin. Papayag ba kayo dyan? Syempre, kilala naman natin ito si Makagago. Hindi naman tumatrabaho to nang hindi nababayaran. I suppose, ha? I suppose. Hindi ko sinasabing bayaran ka. Pero syempre, as social content creator to social content creator, just like you and me, alam na natin yung mga ganyang galawan. Aminin man natin o hindi, alam na natin yan, di ba? The difference is, between you and me, di naman ako binabayaran ni Isko. Kaming mga solid na vlogger ni Isko, wala naman kaming yad ba dyan. Pero we do it for love. We do it because we strongly believe that Yorme Isko Moreno can stood up again to lead the Manila. Kumbaga, lahat ng proyekto, lahat ng kapakanan, lahat ng interes naming mga Malilenyo, kayang-kayang tuparin ni Yorme Isko Moreno. That's how strongly believe in Yorme Isko Moreno. Yun ang difference natin. Ikaw, kumikilos ka ng binabayaran ka. Kami, hindi kami kumikilos ng binabayaran. For as long na we believe in that particular politician, gagawin namin ng lahat para ma-promote. Walang yad pa. Diba? Ang nagbababayad sa amin, yung mga viewers ko na Iskonyan, yung mga GCash donors, kasi YouTube syempre. Pero, hindi porke di kami binabayaran ni Isko Moreno, kaya na kaming bilhin. Ha? Pwede ako mag-vlog sa iba. Bakit hindi? Kay Lacuna? Pwede naman. Kay Sam Versosa, pwede naman. Walang problema. Kasi hindi naman kami committed kay Yorme Isko Moreno. Pero, etong mukhang to, makikita nyo lang kay Yorme Isko Moreno. Maari yung boses ko marinig nyo sa ibang politician. Sige, okay lang. Pero etong mukhang to, kay Yorme Isko Moreno lang to. Diba? Kay Yorme lang to. Kay Yorme ko lang ipapakita to. So far, may mga lumalapit naman pero parang hindi ko trip Parang hindi ko kaya. Alam mo yun? May lumalapit, name your price pa nga, sabi sa akin. Doon sa kabila. Parang, alam mo yun? Hindi ko malaman Parang ang hirap din, di ba? Pero kasi, tumukhang kasi to, kay Yorme Isko Moreno to Matagal na akong believer ni Yorme Isko Moreno sa mga proyekto niya. Tignan niyo naman, kahit mag-back check kayo dyan sa video natin. Mula sa Joe Malone TV, i-sort nyo. Oldest video from 2019. Vlogger na tayo ni Yorme Isko Moreno. Pero siguro, hindi mga time na yun, hindi pa niya tayo kilala. Baka ngayon niya tayo nakilala. Diba? Okay, Makagago. Binanatan na naman si Isko Moreno at sinabi na uurong na daw. Kagimbal-gimbal. Natatakot ako doon sa sinasabi mo, Brad. Ha? Halatang ang kokote mo tolongges. Ha? Panoorin natin to mga kayon. Umurong na po si Boy Benta, aka Isko Rock. Tignan nyo to. Kita po natin ang context. Umurong na po at nakikita kasi ng lahat kung gaano kabuti si SV bilang bagong mayor ng Maynila, kaya sobrang kabado na po talaga. Kabado na daw si Isko, gusto na daw umurong. Halatang yung mga lata talaga pag walang laman, ang lutong ng tunog no? Parang ito yung mga sinasabi ni Makagago. Biri mo, halatang walang kaalam-alam. Ang ni-research lang niya, siguro tinabad mag-research Ang ni-research lang niya si Sam Versosa. Tapos yung konting research kay Yorme Isko Moreno, 'di ba? Walang maniniwala dito. Walang maniniwalang mga taga Manileño
Pag sinabi mong walang ginawa si Yorme Isko Moreno, pag sinabi mong si Isko Moreno, boy benta, maraming inutang, walang maniniwala. Kasi alam natin yung totoo. Yun nga lang, syempre, iba kasi ang trabaho ng social media influencer eh. 'Di ba? Ang lakas maka-influence niyan, lalo na pag medyo may pangalan ka na. Hindi tayo singsikat nito eh, 'di ba? Hindi tayo sikat nito, pero isa lang sinisiguro ko sa inyo mga kayon, lalong-lalo na yung mga nanonood sa akin. Alam ko ang history ng Divisoria, ng Tondo, in particular yung Maynila na yan, alam ko kung ano ang history niyan. Dahil ilang past mayors na din yung mga naabutan ko at masasabi ko talaga kung sino lang talaga ang nag-iisang mahusay at maraming nagawa versus dun sa mga korap na sumobrang dungis ng kamay nilaan. Panoorin pa natin. Sige, pagbibigyan natin yung katangahan nito. Itong kabilang panig. Nakikita nila na ang pagbato ng negatibo hindi epekto. So ngayon, kailangan nilang mag-isip ulit ng ibang bagay. Meron kasi mga tao na kitang-kita po natin, no? Na, Parang sarili niya yung dinidescribe niya, no? Parang sarili niya yung dinidescribe niya. na si Isko Moreno ay sobrang dami ng ginawang kasalanan sa bayan ng Maynila. Ay, uto. Uulitin ko lang mga boss ang Maynila po ang parking capital ng Pilipinas. So in short, gumawa siya ng parking lot. Napakaraming parking lot upang pagkakitaan niya. Tandaan niyo yan mga boss. Diyan talaga nagsimula ang lahat. Kaya instead na gawin na maayos ang Divisoria, ginawa na lang pong parking lot. Nakakatawa si Makagago. Mga boss, Walang alam at sobrang tindi po ng pagkakabaon sa utang. Utang na naman. Wala talaga sila mabato. Manalo si Sam Versosa, ganun din. Kasi kailangan niya rin bayaran yung mga inutang ni Isko Moreno, mga boss. Di wag nyo na palalunin. Alam niyo, grabe, di ba? Grabe. Ano nangyari? Wala na? Naputol? Gandun lang. Wala ito. Mga kayo, nakakatawa lang, no? Nakakatawa lang tignan, no? Nakakatawang isipin na mayroong mga ganitong klaseng tao na handang yumurak, wasakin ang isang kredibilidad ng isang Isko Moreno natin na talagang alam natin na mga Manileño na talagang walang saysay yung mga pinagsasabi nito at walang base ng katotohanan. Di ba? Lalo-lalo na tayo mga Manileño, papayag ba kayo na isang hindi taga Manileño, hindi taga Maynila magsasalita na akala mo, magdudunong-dunungan na akala mo alam niya ang buong kwento ng Kamaynilaan? Di ba? Nakakatawa, di ba? Halatang walang alam, halatang alam mo yun, halatang sinearch lang niya kung ano yung mga negative kay Yorme Isko Moreno. Hanggang ngayon, ang binabanggit pa rin nila yung utang, yung pagbebenta, tapos ngayon medyo naka-research ng korte, ginawang parking lot. Alam mo yon? Ay nako, talaga. Talagang dito mo masasabi na talagang nagmumukhang tanga yung mga kalaban, walang utang. Kasi sobrang baba ng rating 11%, 15%, dalawa. So isang 11%, isang 15%. Tapos na kay Yorme yung may higit 60% na survey. Grabe yung rating. Kaya talagang ang nakikita kong diskarte nito, siguro, sige, atakihin niyo si Yorme. Negative. Para maipaintindi sa mga viewers, lalong-lalo na sa TikTok. Kasi sa TikTok, sa TikTok, medyo nagiging parang Twitter na rin eh. Nagiging chismisa na din. Alam mo yun, nagiging batuan na ng chismis. Kahit na magsinungaling ka dyan, o yung luma yung i-upload mo, magmumukhang bago sa TikTok. Alam mo yun, ganun eh. Ang laki kasi ng factor ng isang influencer para makapag-influence ng manonood niya, ng viewers niya. Kaya nakakaano dyan, maraming naniniwala, di ba? Na mga hindi pa taga Maynila. Yung mga simpleng nanonood, sasabihin nila, nga, binenta ni Yorme Isko Moreno. Ganun, without knowing the whole story, without knowing the other side of story, in the other side of coin. Diba? Unlike natin mga Manileño, pumikit man tayo, alam natin kung kung bakit inutang ni Yorme Isko Moreno at kung saan napunta. Diba? Kaya tayo mga Manileño, hindi na tayo maluloko sa mga ganyan. Kaso syempre,
Meron mga iilan pa rin na dadaan sa ayuda, nadadaan sa pangako. Sakit ng ano eh, sakit ng Pilipino eh. Sakit ng Pilipino na gusto laging bago, kahit na may pakinabang pa yung isang gadget natin. For example, for logical reason, may gamit pa o may use pa yung isang gadget natin. Since na may lumabas na bago, gusto natin bago na. Di ba? Sa politician, same logic applies to political views o political perspective. Na yung iba, pag nakakita ng bago, gusto bago na. Kahit na yung pinaglumaan, may pakinabang pa at talagang magagamit mo pa ng ilang taon pa. Pero since na may mga bagong mukha, bagong pangako, akala natin, yun na. Only to find out na pag nanalo yung taong yun, tapos nakaupo na, ay walang gagawin. Walang leadership skill. Kasi kulang ng background investigation came from us eh. Tayong mga botante. Kaya nga tawag sa atin, bobotante. 'Di ba? Sa iba na mga hindi nag-iisip. Sa iba na mga hindi kinikilates yung mga politician, bobotante ka na nun. Bobotante ka na nun. Totoo yan. Nangyayari talaga yan at kaya ka nang bilhin ngayon ng pera. 'Di ba? 2,000, 3,000, 5,000, boto mo. Lalo-lalo na pagka mag-e-election na next year. Grabe na yan, sigurado ako. Talagang gagawin nito ang kabila na talagang manalo sila. Kasi talagang yun ang hindi ko alam hindi ko alam kung anong plano nila kasi walang plataforma eh. May nag-comment nga sa akin sa TikTok eh. Na-explain niya kung gaano siya katanga, kung gaano siya kabobo. Sabi niya, ang pinakamagandang plataforma daw ay yung pagtulong. Doon ko napatunayan na kung gaano ka lack of knowledge yung mga ibang bobotante, yung mga ibang voters. To the point na ang pinakamagandang plataforma yung pagtulong. Seryoso? Hanggang doon na lang talaga kayang isipin ng mga utak ninyo? 'Di ba? Ang pinakamagandang plataforma, yung nakalatag na-analyze niya kung ano yung mga posibilidad na problema at magiging problema ng isang city na yon. Tapos naka-project management ba na yun? Kumbaga, procurement na yung sagot eh. Yung mga solution, yung mga problem solving, yung mga possible na solution doon sa mga posibilidad na problema nakalatag na rin. Like bagyo, anong gagawin sa mga bagyo, anong gagawin sa mga calamity resort, sa mga calamity na mangyayari, anong gagawin sa mga seniors na gustong magtrabaho, na in a way na magpipit yung trabaho na yun sa kanila na hindi naman sila mapapwersa. Yung mga vendors na gustong magtinda sa Divisoria, yung mga negosyante, mga simpleng naghahanap buhay, paano mo susolusyonan to? 'Di ba? Paano mo susolusyonan to? Paano mo sila bibigyan ng magandang laban sa buhay? Tapos yung street dwellers, paano nila i-approach? Ano ba yan? Bibigyan ba ng bahay yan? Kung lahat ng street dwellers bibigyan ng bahay, putya, magi-street dwellers na lang ako. Kasi hanggang ngayon wala pa akong bahay. Tapos yung mauunahan pa ako na street dwellers na wala namang ginagawa sa kalsada kundi mamalimos. Tapos kaming mga naghahanap buhay ng patas, wala pa rin hanggang ngayon na bahay. Di ba? Ano yung mga gagawin sa mga ganon? Yung mga posibilidad na problema sa Kamaynilaan, nakalatag na at nakalatag na rin yung mga posibilidad na sagot, na solusyon. Di ba? Yun ang plataforma. Hindi yung plataforma na wala kang bahay. O sige, bibigyan ka ng bahay. Ang daming walang bahay sa Kamaynilaan. O di lahat yun, bibigyan mo ng bahay. O tapos, pag may bahay na sila, anong gagawin nila ng mga professional street dwellers? Ibebenta nila ngayon yan. Tapos babalik sila sa kalsada. Yun. Ano ang gagawin mo doon? Ano ang gagawin mo doon sa mga professional na street dwellers na pagka binigyan mo ng bahay, ibebenta o papaupahan tapos babalik sila sa kalsada? Ilang beses na yan, marami na ako na-encounter na ganyan na mas gusto nilang nasa kalsada kaysa sa matinong bahay. Kasi nga, hindi na bago yung mindset, yung pangangatawan lang, yung lifestyle lang. Yung mindset hindi ready, hindi handa. Kaya ang tendency, babalik at babalik sila sa lumang estilo ng buhay nila. Kasi yun na yung pinaka-comfort zone nila eh. Yun na yun, doon na sila masaya, doon na sila kontento. Kasi nga, hanggat hindi mo nag-change yung mindset mo, yung buong kilos mo, sasabihin ng utak mo sa nervous system, sa central nervous system mo na, ito na lang gawin mo. Dito na lang tayo sa kalsada. Ito na yung buhay natin. Dito ka na pinanganak, dito na tayo mamamatay. Wala nang
Wala nang pagtaas ng moral kasi hindi nababago yung mindset. Kaya ang tendency, yung pangangatawan, yung pangarap sa buhay, hanggang doon na lang. 'Di ba? Ano yan, yan yung mga problema ng Kamaynilaan na marami pang iba na hindi lang yan. Yung mga kuryente, yung mga salasalabat, yung traffic. Sobrang dami ng mga dumadaan sa Maynila, yung mga papuntang Caloocan, Kamanaba, Malabon, Nabotas, papunta ng Pier, pabalik ng Rojas Boulevard, papunta ng South. Mga dyan nagkaka-traffic congested na yan. Sobrang dami na yan. Yung color coding dyan, yung mga daanan dyan, yung mga kalsada na sinara ng mga residente, ginawang private property. Anong gagawin dyan? Bubuksan ba yan? Siyempre, kung bubuksan yan, meron niyang due process. Yung mga na-encounter natin na mga squatters sa mga lugar na gilid ng tulay, ilalim ng tulay, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin ng mga politika dyan? Si Yorme Isko Moreno, alam na alam niya na kung anong gagawin niya dyan at kung paano masusolusyonan yan. Na makapanood mo yan dito sa akin. To tell you honestly, yung sa Quezon Bridge, kaming dalawa ni Kayo Chubero ang nakadiscover niyan. Hanggang sa tinaasan na. Nilagyan na ng pader yung daanan. Kung mapapanood nyo dyan, meron akong particular na dokumentaryo dyan. Ako, saka si Kayo Chubero, sinama ko. Bali, dalawa kami. Meron kaming natagpuan na pwestuhan, batakan, dyan sa may gilid ng Quezon Bridge. Umaakyat sila doon, tapos bababa sila sa may hagdanan. Kasi dating bukas yun eh. Matagal na panahon, dating bukas, ngayon sarado na. Ngayon, kaka-report namin, kakabantay namin ni Kayo Chubero, ayun, naitaasan. Yung pader, dinuktungan para hindi na maabot, hindi na makasampa, hindi na makababa doon sa gilid. Meron tayo dyan. Meron tayong coverage dyan. Sa Jones Bridge, hindi rin natin tinantanan yung kubol doon sa ilalim ng Jones Bridge. Nagte-trending lagi ito sa akin. Kahit i-re-upload ko, nagte-trending sa TikTok, 6.1 million sa TikTok. Tapos sa Facebook, nakailang milyon na rin dyan. Hindi ko tinantanan yun. Hindi namin tinantanan mga Manila vloggers yun. Hindi lang ako. Yung credit na sa amin Manila vloggers. Kasi talagang kubol, delikado yun. Tapos anong sasabihin ng iba? Doon mo nga malalaman kung gaano kakitid ng utak ng iba eh. Bigyan daw ng bahay. Pucha, kung lahat ng street dwellers bibigyan mo ng bahay, hindi ka rin magtatagumpay eh. Kasi hindi naman yun yung kailangan nila. Kahit bigyan mo yan ng bahay at lupa, babalik at babalik pa rin yan sa kalsada. Ganong klaseng mindset ang meron eto mga street dwellers. Paano mo isa-solve yan? Sige nga, kayong mga politician, kayo, Mara Tamundong, Raymond Bagaching, Hanel Lacuna, Sam Bersosa, paano nyo i-resolve yan? Yung mga street dwellers na gustong na matagal na nasa Maynila, bibigyan ng bahay. Tapos, yung bahay na binigay, ibebenta, ipapaupahan. Tapos, babalik ulit sila sa kalsada. Kasi yun ang mindset nila eh. Yun ang gusto nila. Yun ang comfort zone nila. Ayaw nila ng bahay na may binabayaran. Ayaw nila ng condominium na may Anong gagawin mo dyan? Sige nga, anong gagawin natin dyan? Oh, wala naman kayo may ilatag na plataforma na maayos. Pero si Isko Moreno, alam niya na kung anong gagawin niya eh. Kasi alam niya na yan eh. Galing na siya dyan. Alam niya na yan. So, alam niya na kung anong klaseng problema at kung anong klaseng solusyon yung magpipit sa mga yan. Kasi talagang hindi mo mababago ang mindset niyan. Kasi talagang ang mindset niyan pangkalsada. Isa lang yan ha. Isa lang yan sa mga posibilidad na problemang kakaharapin nyo. Kung kaya nyo sikmurain yan. Baka mamaya puro awa lang kayo. Hindi tayo mabubuhay ng puro awa lang. Ang pagdisiplina, hindi lang basta-basta awa lang. Hindi ko sinabing huwag kayong maawa. Ha? Ang sinabi ko, hindi lang pwedeng puro awa lang. Kasi kung maaawa ka lang na maaawa sa mga wala, hindi titik ng Kamaynilaan. Magiging basura pa rin ang Kamaynilaan. Diba? Totoo yan mga kayon. Totoo yan. Totoo yan mga sinasabi ko. At mga karamihan sa mga Manilenyo maniniwala sa akin. Lalong-lalo na yung mga legit na lihitimo na mga Manilenyo. Alam nila kung ano yung sinasabi ko. Totoo yan. Sige, mag-comment down below kayo dyan. Yung mga hindi makakaintindi dyan, sigurado hindi lumaki sa Maynila. Pero pasensya na at ang inyong lingkod lumaki sa Maynila. Lumaki rin ako sa kalsada. Itsura pa lang alam ko na kung nanonolongkes. Diba? Ganon kalupit. Ganon kaya mo. Ayan, part 2. Sa sobrang kilala mo na yung mga street dwellers o yung mga tao sa Manila, alam mo na kung sino yung mga nanonolongkes eh. Alam mo na kaya mo na siyang i-judge. Masama man mag-judge pero by the look itself, mabibigyan mo ng initial na judgment na talagang eto mga to, eto lang ang mindset.
Ganun, no? Di ba? Paano mo mariresolve yung ganun? Sige nga. Kasi ang dali lang tumulong eh. Ang daling, to tell you honestly, madaling tumulong. Lalo na pagka marami kang pera, tayo ka ng foundation. Papiding program ka. Di ba? Papiding program ka. Gumawa ka ng foundation, tapos mamigay ka ng mga bigas-bigas. Ang daling tumulong. Ang daling tumulong. Pero ang problema kasi sa kamay nila, hindi lang basta-basta nare-resolve ng pagsimpleng pagtulong lang. Hindi ko sinabing wala kayong tumulong. Pera nyo yan eh. Siyempre, wala tayong pakialam dyan. Pera nyo yan tinutulong nyo, sinasabi nyo na dinudukot nyo sa sariling bulsa nyo, pinagmamalaki nyo. Walang problema ang tumulong. Ang problema kasi, hindi lang yun eh. Ang daming problema ng kamay nila na hindi kayang i-resolve ng pagsimpleng pagtulong lang. 'Di ba? Lahat ng lumaki sa kamay nila, na Maynila, lahat ng malilenyo, alam nila yung sinasabi ko. Kasi kahit ako mismo, alam kong hilatsa ng kamay nilaan eh. Hindi naman sa pagmamayabang. Kasi diyan ako lumaki. Maraming klaseng tao dyan sa kamay nilaan, halo-halo, galing ng probinsya, mga street dweller, nanololongges, drug addict, mabait, matulungin, salbahe, tarantado, siga, lahat ng klase ng tao nasa Maynila na. 'Di ba? Kaya talagang pagka diyan ko lumaki, subok ka eh. Equip ka. Alam mo kung sino yung Bisaya, alam mo kung sino yung nanololongges, alam mo kung sino yung holdupper, snatcher. Alam mo, by the look itself, malalaman mo kung anong klaseng tao yun. Kumbaga magkakaroon ka ng initial na judgment. Initial hindi ko sinabing mapanghusgang taga Maynila. Pero kasi kami yung klase ng tao na alam namin kung anong kung anong pwedeng klaseng tao ka. Ganon, pag lumaki ka sa Maynila, lahat may encounter mo kasi lahat ng tao nandiyan dyan na. Di ba? Alright mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagtitiwala at pakikinig sa pagkwekwentuhan natin syempre. Eto na naman si Makagago, umurong na daw, si Yorme Isko Moreno. Sobrang layo kahit sa panaginip hindi ata mangyayari yan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kayong mag-skip ng ads at sa mga GCash donors natin, mga major sponsors natin. Maraming salamat kay Sir Christian at kay Ma'am Sofia ng Davao, Singapore para sa sound na system natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Na-appreciate ko po yung tulong ninyo. Maraming salamat. God bless you at magkita-kits pa rin tayo hanggang sa maipaupo natin ang Yorme Isko Moreno natin, mga Isko niyan. God first!